Ang layunin ng National Cleanup sa Baseco ay upang linisin at maayos na pangalagaan ang kapaligiran sa nasabing lugar. Ito ay bahagi ng mga pagsisikap ng pamahalaan upang mapangalagaan ang mga dalampasigan at malinis na mga katubigan. Layunin din nito ang mabawasan ang polusyon at basura sa mga karagatan at paligid dito sa pamamagitan ng pagsasagawa ng clean-up activities. Naglalayon ng mga ito ay magkakaroon ng malinis at maayos na kapaligiran para sa kalusugan ng mga tao at kalikasan. Tara, pakinggan po natin si Secretary of the Interior and Local Government, Benjamin Benhur de Castro Avalos Jr. Maraming salamat po sa inyo lahat. Magandang umaga po. Good morning, good morning. Of course, yung ating lahat na kapartner nandito at may ibang ahensya, maraming salamat po. Lalo na sa Luzon na Maynila. Maraming salamat po sa ating BPS, maraming Captain Inspiration. Alam niyo ba na sa buong Pilipinas, ang basura ay kulang-kulang 16 million metric tons. At 20% nito ay galing dito po sa Metro Manila. Alam niyo ba na sa araw-araw, ang isang tao sa Kalakang Maynila, isang tao, nag-generate ng halos 0.8 o kilo. 0.8, halos maging 1 kilo ng basura sa isang araw. At nagpakuha ko ng talaan, ako'y nagulat, no? Dahil isa basura na nag-generate natin, kulang-kulang 60% ay naitatapon sa mga estero sa mga kanal. Napakalaking numero ito. Kaya itong araw na ito'y proyekto ng ating mahal na Pangulo na eksplika kanina. Sana hindi lang itong araw na ito, hindi lamang buwan ito, kundi araw-araw natin ito, hindi a way of life. Dapat maski saan tayo magpunta, malinis. Naalala ko nung araw, no? Basta may candy ka, may basura mo, dapat nilalagay mo sa bulsa mo eh. Hindi ba? Si Goldie, nakita kong gano'n, nagulat ako, kaya pala kapal ng bulset. Pagtingin ko, puro plastic. Nakakala ko, kinuha yung candy, puro basura pala. Dapat yun ang isa-isip imulat natin sa mga bata. Kasi ang malinis na tao, malinis na bahay, malinis na pamilya, malinis na komunidad, malinis na bayan, malinis na bansa. Napaka-importante ito. At yan ang mensahe ngayong umaga ng ating mahal na Pangulo. So kaya kami, sanib-sanib na ahensya ito. Maraming salamat. Alam ko maaga kayo lahat nagising. Pero importante ang mensahe ito sa buong bansa. Dahil tama po, 42,000 na barangay, buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, sabay-sabay ngayong umaga maglilinis. At sana hindi lamang ito dahil we will make sure sa DILG, i-monitor namin ang performance ng bawat barangay on a monthly basis. And quarterly basis, magkakaroon ng awarding ito. No? Ito po ang gagawin natin. Tututukan talaga namin ito. Ano magagawa natin? Number one, spirit of volunteerism. Napaka-importante yan. Number two, importante ang recycling. Ito, babasahin ko na sa inyo yung mga alam nyo ba na halos kalahati ng basura natin ay pwede ma-recycle. Ito yung mga sa kusina na pwede i-compose, yung mga tree trimmings, yung mga pinutol na mga halaman. Ang 23.65 naman ito ay ang mga bakal, ang mga salamin na pwede rin i-recycle. Tapos ang 7.6, ito yung mga Tetra Pak, yung mga flexible plastics, mga sachet, mga textile, pwede rin ma-recycle. In short, ang hindi lamang pwede ma-recycle for disposal ay 12% ng Metro Manila at 4% nito ang dapat for special treatment. Ito yung mga iringilya, mga hospital waste. So kung titignan mo lahat, meron tayong pwede magawa. At yan ang dapat ibaba natin. Yung paggawa ng fertilizer sa mga wet garbage. Tapos andyan yung mga gagawa ng plastic. Sayang wala lang dito, no?
may proyektong maganda ang MMDA na yung basura na isang lugar, ilalabas mo, titimbangin ng plastic, titimbangin ng ang kung ano pang iba, at meron kang notebook, iipunin mo points mo. At sa points na yun, pwede ka na mag-grocery. Merong bigas, merong corned beef, ginagawa po ito linggo-linggo. No, papakita po namin, sayang hindi na nadala po ito. At ipapakita rin paano gumawa ng compost. Kung magagawa natin yun, sinabi ko sa iyo, ang matitira lang ay 12%. Pangalawa, pwede natin magawa, ako'y nananawagan sa lahat ng alkalde ng Pilipinas, sa lahat ng mga vice mayor, mga konsihal, na magkaroon tayo ng ordinansya na kung ikaw ay nagtatapon ng basura, huwag na yung fine, kawawa pa eh. Paglinisin na ng basura natin, ito yung recycle natin. And of course, yung trash traps. Anong ibig ko sabihin? Bawat estero, kung meron tayo sanang net na may magbabantay dito, ginagawa rin ito ng MMDA. Sayang hindi ko napakita yung litrato, pero kung makita niyo yung ating water pumping station, yung mga basurang kakapal. Dahil sa trash trap, kung pumasok sa pumping station, masisira ang pumping station. Pero kung bawat nadaanan ito, may trash trap, ang laking bagay nito. At yung magtatapon, hulihin. Dapat bantayan ng barangay ito. Talagang mano-mano ito. At ang pinaka-importante sa lahat, sana ma-achieve natin na hindi na kailangan mahuli. Dapat may disiplina. Dapat may disiplina. Bawat isa na hindi ka na kailangan sitahin, dapat alam mo na kung anong tama at anong mali. At ito'y mulat natin sa bata dahil ito'y para sa atin, para sa ating bayan, para sa ating mga anak, para sa ating kinabukasan. Yan po ang layunin ng ginagawa natin ngayong umaga. Kaya sa inyong lahat, pasensya na kayo, tumataas na po kasi yung araw at maglinis pa tayong lahat. Kaya sinabi ko, siguro isang mensahe na lang tayo rito. Taus-puso nagpapasalamat ng ating mahal na Pangulo at ito'y para sa ating bansa, sa bagong Pilipinas. Maraming salamat at mabuhay tayo lahat.